Sa kaugnay na balita, nagkasundo ang ASEAN leaders bahin ang usapin sa South China Sea sa mapayapang paraan. Nakapaloob sa ASEAN Declaration ang pag-iwas sa paggamit ng puwersa at iba pang hakbang na magpapalala ng tensyon sa rehiyon. Ipinaabot naman ni Pangulong Aquino sa iba pang leaders ang paghahain ng Philippine Memorial sa International Tribunal. Mula sa Myanmar, babalitaan tayo ni Rocky Ignacio. Pinagtibay ng ASEAN leaders sa katatapos na 24th ASEAN Summit sa Naypyidaw, Myanmar ang pagpapalakas pa ng ugnayan para isulong ang kaayusan at kaunlaran sa rehiyon. Nakapaloob sa ASEAN Declaration ang pagpapahusay ng kooperasyon at epektibong implementasyon ng Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea na batay sa prinsipyo ng international law kabilang na ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa harap na rin ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Binigyan din kasi dito ang pag-iwas sa paggamit ng puwersa at anumang pagkilos na lalo pang magpapalala ng tensyon sa pinag-aagawan. All parties concerned to exercise self-restraint and avoid actions which could undermine peace and stability there and to resolve disputes by peaceful means without resorting to threat or use of force. And I think that is very clear. The importance of maintaining peace, stability, maritime security, freedom of navigation in and overflight above the South China Sea. Ibinabot na rin ng Pangulo ang inihaing Philippine Memorial sa International Tribunal. Naniniwala ang Pangulo na ang UNCLOS ang akop na batas para maresolba ang usapin sa territorial dispute. Posible rin anya makatulong na ikonsidera ang EDCA anumang pagkilo sa rehiyon. At the very least, it will be a factor that they will have to consider. But I guess even before we get to that point, from the time I assumed the office, we keep hearing everybody talking about adherence to international law. And in this particular case, UNCLOS seems to be the most appropriate law. Talks of exclusive economic zones. Bukod sa China at Pilipinas, may inaangkin rin teritoryo sa lugar ang Vietnam, Brunei, Malaysia at Taiwan. There were many leaders who were stating their concern, especially given, let me use a phrase used by one of them. I'm not sure exactly who said it, but something to the effect of, it might not be an exact recapitulation, something about brinkmanship. What was? Did you hear it? Hazardous brinkmanship or dangerous brinkmanship, something to that effect. Talking about, and of course, the Prime Minister of Vietnam, Tan Dung, enumerated their problems currently, something in the neighborhood of 80 ships, planes, etc. Ramming. Kasunod dito, nagkasundo rin ang mga lider para sa paglalatag ng mekanismo sa pagtamo ng ASEAN Community sa 2015. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Naypyidaw, Myanmar.